sa isang simpleng bahay na kubo sa probinsya ng Laguna. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Lolo Nestor. Sa loob ng isang linggo, unti-unting namihina ang matanda na tila may sumpa. Walang doktor ang makapagpapagaling sa kanyang karamdaman. Isang gabi, tumating ang kanyang apo, si Andoy, mula sa syudad upang alagaan siya. Lolo, andito na po ako. Si Andoy po ito. Kumusta na po pakiramdam niyo? Andoy, andito ka na pala. Masakit ang buong katawan ko. Parang may tumutusok na mga karayom. Karayom po? Sigurado po kayo? Wala naman po akong nakikitang mga doktor. Baka po pagod lang kayo, Lolo. Hindi. Hindi, may mga bulong akong naririnig gabi-gabi. Mga maliliit na boses. At para akong minamatyagan sa bakuran. Bulong? Lolo, guni-guni lang po yan. Malaki na po kayo. Magpahinga na lang po kayo. May mali, Andoy. Matagal na. Mula nang sinira ko ang Lolo! Lumabang kayo! Lumipas ang ilang araw. Habang patuloy na ilaalagaan ni Andoy ang kanyang lolo, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Mga halaman sa bakuran na biglang nalalanta. Maliliit na bagay na nawawala at nagpapakita sa ibang lugar. At kung minsan, maririnig niya ang mga bulong at tawanan na tila nagmumula sa hangin. Ano yun? Sino yan? May pusa ba dito? Sino ba nanggugulo? Hindi. Hindi to pwedeng guni-guni lang. Hindi ako baliw. Ano to? Dati ko nang nakita to sa kwarto ni Lolo. Paano napunta to dito? Sa pag-aalala sa lumang kondisyon ni Lolo Nestor at sa mga kakaibang pangyayari sa bakuran, bumisita si Mang Cardo, isang matandang kapitbahay na kilala sa kanyang mga kaalaman. Mang Cardo, pasok po. Kumusta? Si Nestor? Balita ko'y lumalala raw. May bumubulong na ba sa kanya gabi-gabi? Opo, Mang Cardo. Pero hindi ko po maintindihan. Pati po ako, may naririnig at may naglalaro sa bakuran. Alam ko na. Sumpa yan. Andoy, yan ay sumpa ni Goryo. Goryo? Sino pong Goryo? Si Mang Goryo, dating albularyo dito. May alitan sila ng lolo mo noon sa lupa. Matapos noon, nagtago siya. Pero balita'y sumapi raw sa kadiliman. Naging mangkukulam. Sigurado kung siyang may gawa nito. Mangkukulam? Totoo po ba yan? Totoo. Ang mga duwende, ginagamit sila ni Goryo. Ginugulo nila ang isip ni Nestor. Nagpapahina sila. Sila ang nagtatapon ng mga karayom sa karamdaman ng lolo mo. So, ang mga duwende, kasabwat siya? Hindi sa kasabwat. Pwedeng pinipilit lang o pinapaprotektahan si Goryo. Sila ang mga bantay ng lupa. Kung sinira ng lolo mo, tirahin nila. Sinira? Ang lolo ko? Anong sinira? Ang lumang dambana ng mga duwende sa likod ng bahay. Doon nila palaging nilalagyan ng handog ang mga maliliit na nilalang. Pero pinatanggal ng lolo mo para lang sa karagdagang taniman. Kailangan ko silang kausapin, ang mga duwende. Desperado na si Andoy. Sa gitna ng gabi, napasya siyang pumunta sa likod ng bakuran. Sa likod kung saan daw sinira ang dambana ng mga duwende. Nagdala siya ng handog, ng candy at gatas, umaasang makikipag-usap sa mga nilalang. Mga duwende, naririnig niyo ba ako?
Hindi ko po alam ang ginawa ni Lolo. Humihingi po kami ng tawad. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Ikaw, tao. Hindi ka namin gusto. Sinira niyo ang bahay namin. Narinig ko kayo. Pakiusap, tulungan niyo kami. Pinilit lang po kayo ng mangkukulam na si Manggoryo. Tama po ba? Masamang tao si Lolo. Pinipilit niya kami. Pinapatay niya ang lolo mo. Anong gagawin ko para matigil ang sumpa? Paano ko po siya matutulungan? Ang mga halaman na nalampas sa bakuran. Hindi kami ang ginamit ni Goryo. Ang mga dahon ng kamagong na itim. Ito ang ugat ng dita. Yun ang sanhi ng sakit ng lolo mo. Hanapin mo ang pinagmulan. Tumigil kayo! Naririnig na tayo! Nagagalit si Goryo! Bilisan mo, tao! Kailangan mo ng sabila at gumamilang pula! Sabila, gumamilang pula. Sa pagmamadali, hinanap ni Andoy ang mga halaman na sinabi ng duwende. Sa sikat ng araw, nakahanap siya ng sabila at gumamilong pula. Binabad niya ito at ipinahid sa katawan ng kanyang lolo at sinunog ang mga pinatuyong dahon ng kamagong neting at ugat ng dita na nakita niya sa ilalim ng bahay. Lolo, lalaban tayo. Lalaban po ako para sa inyo. Hindi mo matitira ang sumpa mo, lalaki! Magdurusa kayo! Akin mo ito! Hindi! Tapos na ang paghihirap namin. Pinatabod na kami ng mga duwende. Mga traidor na duwende! At ikaw, mamamatay ka! Hindi ako susuko! Sa pagkawala ng galit ng mangkukulam, unti-unting bumalik ang kulay ng mukha ni Lolo Nestor. Naging payapa ang paligid. Ang sumpa ay nabalik. Sa mga susunod na araw, gumaling si Lolo Nestor at muling narinig ang maliliit na tawanan ng mga duwende sa bakuran. Tanda ng kanilang pasasalamat at kapayapaan. Ngunit ang kwento ni Manggoryo ay mananatiling isang babala na ang galit ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa anumang nilalang sa dilim. Ang pagbabago at ang paghingi ng tawad ang nagpapawalang bisa sa sumpa at nagbalik sa kapayapaan sa pagitan ng tao at mga maliliit na nilalang. Kung kayo ay nag-enjoy sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Dark Creatures PH at pindutin ang bell icon para i-update kayo sa aming mga bagong kwento. Salamat sa pakikinig at abangan ang mas matitinding katatakutan.